Hinamak na manugang. Kabanata 446. Gulong-gulo ang puso ni Ming Nooran at blanko ang kanyang isip. Ayaw niyang malaman ni Alex Dixon ang nakaraan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at kinuha ang panulat at pinirmahan ang kanyang pangalan sa dokumento ng pautang. Ma, wag mo na akong hanapin sa future. This is all about our relationship. Nagnganga ang ngipin ni Ming Nooran at sinabing. Tumalikod siya at naglakad papasok ng bahay. Ayaw niyang tumingin muli kay Chin Yuan. Sa kanyang likuran, si Chin Yuan ay walang pakialam sa ekspresyon ng kanyang anak. Hawak niya ang mga dokumento at tuwang-tuwa siya. Mabilis niyang sabi sa lalaking may bulaklak na tato sa braso. Okay lang ba ito? Bilisan mo at bigyan mo ako ng pera. Binuklat ng may tato ang mga dokumento at nakita ang pangalan ni Ming Nooran. Pinindot pa niya ang isang fingerprint at tumango siya bilang kasiyahan. You did a good job. Ililipat agad ang pera sa account mo. Maganda iyan. Masayang tumalikod si Chin Yuan at umalis. Nagdesisyon na siya kapag naubos na ang 2 milyon, lalapit siya at humihingi muli ng pera kay Ming Nooran. Anyway, nasa kamay niya ang kahinaan ni Ming Nooran, kaya hindi siya natakot na hindi niya ito ibigay sa kanya. Habang naglalakad si Chin Yuan, isang itim na Ferrari ang dahan-daang nagmaneho palabas ng eskinita na parang multo. Mabilis na yumuko ang may tato na may paggalang at nagulat, Director Ku, naayos na ang mga bagay na in-order mo. Pinirmahan na ni Ming Nooran ang loan. Umupo si Ku Fei sa passenger seat at nagising kinuha ang dokumento. Casual niyang iniabot ito sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may tiyan ng beer at sinabing, Director Liu, panatilihing mabuti ang dokumentong ito at hintayin ang aking mga tagubilin. Oo. Ang lalaking may beer belly ay hindi nang ahas na magpabeya. Magalang niyang kinuha ang dokumento gamit ang 2 kamay at ngumiti ng paumanhin. Director Ku, huwag kang mag-alala. Ang gintong medalya ng kumpanya ko sa pangungulekta ng utang ay ang pinakamalaking sa buong Yan Capital. Kahit mamatay ang may utang, kailangan pa rin niyang pisilin ang pera. Tumango si Ku Fei at nagbilin, huwag ka munang kumilos at hintayin ang utos ni Miss Dixon Rong. Magsasalita pa lang ang lalaking beer-bellied, bigla niyang naramdaman na nanlabo ang kanyang paningin. Si Ku Fei, na nasa tabi niya, ay nawala sa isang iglap. Bumukas ang pinto ng kotse sa tabi niya nang hindi niya namalayan. Ang bilis na nito ay napakabilis na halos hindi makita ng mata. Hindi lang ang beer-bellied na lalaki, maging ang mga nakapaligid na masasamang loob ay nabigla na sila ay pinagpawisan ng malamig. Hindi nakakagulat na inilagay ni Miss Dixon Rong si Ku Fei sa isang mahalagang posisyon. Ang kasanayang ito ay sadyang nakakatakot. Ang gustuhin ang kanilang buhay, para itong kinurot ng manok hanggang mamatay. Ito ay bilang walang kahirap-hirap bilang pagbuga ng alikabok. Si Alex Dixon ay kumain ng isa pang dragon blood grass noong gabing iyon at nagtanim sa buong gabi. Gayunpaman, ang pagpasok sa huling yugto ay mas mahirap. Ang dragon blood grass lang, ang ganitong uri ng mababang antas ng halamang gamot sa mundo ng paglilinang, ay maaaring hindi sapat. Nang pumasok sila sa joint ventures, napahinto ang mga empleyado nang makita siya. Magalang nilang tinawag siyang Vice President Dixon. Papasok na sana siya sa opisina, biglang bumungad sa kanyang mukha ang isang sambulat na halimuyak na lasa ng rosas. Kasunod noon ay may bumangga sa kanya. Ang braso ni Alex Dixon ay agad na hinaplos ng isang malambot na bagay, na puno ng pagkalastiko. Namanhid ang anit niya, at mabilis siyang umiwas sa gilid. Isang mapanuksong boses na parang oryol ang tumunog sa kanyang harapan na may bakas ng paghingi ng tawad. Sorry, Vice President Dixon, nasaktan ba kita? Mahina ang boses at may pahiwatig ng boses ng manika. Ito ay medyo katulad ng matamis na boses ng Diyosa ng One Island, si Dixon Shilling. Pakiramdam ni Alex Dixon ay namamanhid ang kanyang mga buto nang marinig iyon. Hindi niya maiwasang magtaas ng ulo. Agad na nagningning ang kanyang mga mata. Yung nakatayo sa harap niya. Ito ay talagang isang napakarilag na kagandahan. Ang dilag na ito ay nakasuot ng isang ulo ng maroon na kulot na buhok. Ang kanyang mapupulang labi ay parang apoy, ang kanyang mga mata ay kaakit-akit, at siya ay may karaniwang hugis itlog na mukha. Higit pa rito, mayroong isang maliit na nunal sa ilalim ng kanyang kaliwang mata, na nagbigay ng mapang-akit na alindog. Nakasuot siya ng itim na OL dress.
Ang kurbadang katawan nito ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang hubog na katawan, ganap na binabalangkas ang kanyang maiinit na kurba. Ang maikling palda ay nagkataong nasa restricted area ng kanyang mga hita. Sa nang palda, dalawang tuwid at payat na paa ng jade ang nababalot ng translucent na itim na medyas na nakikita sa ilalim. Ang bango ng rosas na pabango ay lumabas sa kanyang katawan, kasabay ng kanyang mga hubog na mapupulang magagandang labi, isang kaakit-akit ng ngiti, at ang kanyang mata na puno ng ay lubos na umaakit sa mga tingin ng lahat ng mga pagmamahal sa kanyang paligid. Natulala pa ang ilang empleyadong lalaki, at hindi lang nila napansin na nahulog na pala sa lupa ang mga dokumentong nasa kamay nila. Ang modernong bersyon na ito ng So Dodgy. Sinong lalaki ang makakatiis? Ilang segundo ring natigilan si Alex Dixon bago siya nakabawi. Napalunok siya sa lalamunan at ngumiti ng nakakaloko. Hindi, wala lang. Habang nagsasalita siya, hindi niya namamalayan na sinulyapan ang kwelyo ng sexing dilag. Walang kapantay na bayulente. Hindi niya alam kung saan siya binatukan kanina. Ito ay simpleng nakamamatay. Gayunpaman, kahit na ang kagandahang ito ay mapagmahal at mapagmahal, napansin ni Alex Dixon na may mga malabong bakas ng isang kutsilyo na tumatama sa kanyang mukha. Bagamat ang peklat ay napakahina na, kung hindi titingnang mabuti, hindi nila ito makikita. Biglang sumigaw ang sexing dilag, President Dixon, may dugo ka sa ilong. Tulungan kitang panasan ito. Pagkasabi niyon ay naglakad na siya paarap at tutulungan na sana si Alex Dixon na panasan ang mukha nito nang marahas itong manginig. Nanuyo ang lalamunan ni Alex Dixon at hindi niya namamalayan na hinawakan ang kanyang ilong. Nosebleed talaga siya. Hindi niya alam kung dahil ba sa sobrang init ng dilag na ito, o ang medicinal properties ng dragon blood grass na kinain niya. Gayunpaman, si Alex Dixon ay patuloy na nakatitig sa lugar kung saan siya nagngangalit, at ang kanyang nosebleed ay patuloy na umaagos. Nagmamadali siyang umatras, tinakpan ang ilong, at umiling. No need, galit lang ako. New employee ka ng company. Tumawa ang sexing dilag at tamad na sinuklay ang kanyang kulot na buhok, na nagpapakita ng isang piraso ng puti na parang jade neck. Umiti siya at nagpakilala, Vice President Dixon, ako ang secretary na kakapasok lang sa kumpanya. My name is Ding Yu. I graduated from the Department of News at Hamilton University. I'm in charge of assisting you in your work. Ano? Ikaw ang secretary ko. Natigilan si Alex Dixon. Kailan niya sinabing gusto niya ng secretary? Hinawakan ni Ding Yu ang folder at ngumiti ng nakakaakit. Siya, ito ay inayos ni Jiang Shuili at presidente. Ito ay orihinal na isinaayos para kay Jiang Shuaimang at Vice President, ngunit mayroon ng dalawang sekretarya si Vice Director Jiang, kaya ipinadala niya sila sa iyo. Hindi nakaimik si Alex Dixon. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Jiang Shuili. Talagang nakita niya itong isang mainit na sekretarya. Nakipagpalitan siya ng ilang walang kabuluhang salita kay Ding Yu at pumunta sa opisina ni Jiang Shuili. Si Jiang Shuili ay nasa kalagitnaan ng pakikipag-usap sa dalawang manager. Nang makita niya itong pumasok, winigiwi niya ang kanyang kamay at pinalabas ang mga nakatataas. Lumakad pasulong si Alex Dixon at nakasimangot na sinabi, itong sekretarya. Tulad ng sinabi niya, walang magawa si Jiang Shuili sa kanyang templo. Alex Dixon, sabi niya. Alam kong gusto mong magtanong tungkol kay Ding Yu. Ang babaeng ito ay kamag-anak ng isang kliyente ng Jiang family. Wala siyang mahanap na angkop sa trabahong pagbabalik ng bansa. Inirerekomenda niya itong pansamantalang pumasok sa kumpanya, na magtrabaho saglit. Ako ay isinaayos na maging si fourth uncle, ang sekretarya ni Jiang Shuaimang, ngunit alam mo rin na ako, si fourth uncle, ay hindi ako papayagan. Naalala rin ni Alex Dixon ang sinabi niya. Mayroong talagang isang kaakit-akit na babaeng sekretarya na may makapal na make-up sa gilid ni Jiang Shuaimang. Sa opening ceremony, mayabang pa itong tinuro siya. Ang kanyang pangalan ay Wang Jiaojiao, at malinaw niyang sinabi na siya ang kasintahan ni Jiang Shuaimang. Napabuntong hininga si Jiang Shuili at sinabing, ang relasyon namin ni Wang Jiaojiao, fourth uncle. Hindi mo na kailangang sabihin, tama. Ganun lang ang relasyon. Mahigpit niyang tinanggihan si Ding Yu na maging secretary ng fourth uncle ko. Napakagulo kaya walang choice ang Human Resources Department kundi pumunta at makipag-usap sa akin saglit, at pagkatapos ay ilipat siya. Pagkasabi niya nun, bigla siyang may naisip.
Tumingin siya kay Alex Dixon na may komplikadong ekspresyon at sinabi, "O tama, kulang pa ang tauhan ng Medical Inspection Department. Tatawag ako sa Human Resources Department at ililipat ko si Ding Yu." Kabanata 447. Hindi na kailangan. Mabilis na sabi ni Alex Dixon, "Hindi ako madalas manatili sa opisina. Buti na lang may sekretary ka na haharap sa mga dokumento. Wala akong libreng oras na iyon." Lalong lumalim ang pagsimangot ni Jiang Shuili. Tinitigan siya nito ng ilang segundo at pagkatapos ay biglang nagsalita, "Ano? Iniisip mo siya dahil maganda lang siya? Pare-pareho lang kayo. Paano ako magkakaroon ng nararamdaman para sa kanya?" Ibinuko ni Alex Dixon ang kanyang mga kamay at agad na sinabing matuwid, "Mayroon akong asawa. Sa buhay na ito, kahit gaano pa kaganda ang isang babae, hindi ko na siya titignan. May facial blindness ako. Hindi ko lang nakita kung ano siya, parang ngayon lang." Anong face blind? Hindi ako naniniwala." Habang nagsasalita si Jiang Shuili, nahulog ang batong nakasabit sa kanyang puso. Ngunit sa parehong oras, ang kanyang puso ay nakaramdam ng pagkawala. Hindi niya inaasahan na ganoon kadedikado si Alex Dixon. Ang asawa lang ang inaalala niya at hindi man lang tumitingin sa ibang dilag. Talagang inggit siya sa asawa. Lumabas ng opisina si Alex Dixon at hindi napigil ang tumawa. Walang ideya. Paano ito posible? Walang tao sa mundo. Kaharap ang isang sexy at hot na babaeng sekretarya, maaari pa siyang magseryoso. Ang walang muwang na si Jiang Shuili lang ang maniniwala dito. Si Alex Dixon ay nasa mabuting kalooban. Tumawa siya ng 2 beses at humakbang papunta sa opisina. Sa unang araw niya sa trabaho, binigyan siya ng isang sexing babaeng sekretarya. Saan siya makakahanap ng gayong mga lugar? Anyway, wala sa yan kapital ang asawa niya. Hindi isang krimen na isipin niyon sa kanyang isipan. Habang nagde-daydream pa lang si Alex Dixon ay bigla siyang nakarinig ng ingay na nagmumula sa koridor. Ang isang babae ay nagmumura sa tuktok ng kanyang mga baga. "Paano kung late ako? Ang kumpanyang ito ay pinamamahalaan ng aking pamilya. Maaari akong pumunta at umalis kahit kailan gusto ko." Ang pamilyar na pag-ungol ng leon na ito ay nagpapatinggal sa anit ni Alex Dixon. Nagmamadali niyang itinaas ang kanyang paa at naglakad palabas. Nakita niya ang isang malaking grupo ng mga empleyado sa koridor. Ang kanyang tiyahin na si Zhang Faang ay nasa kanyang baywang, itinuro ang ilong ng isang security guard at mabangis na nagmumura. Mukhang bago lang dito ang security guard at hindi natatakot na gumawa ng eksena si Zhang Faang. He said with equal harshness, "May attendance ang kumpanya. Kung late ka, kailangan mong magbawas ng pera. Naglakas loob ka bang magbawas ng pera sa akin?" Inihayag ni Zhang Faang ang kanyang kabangisan at tinapakan ang kanyang mga paa habang umuungal. "I'm a relative of President. You dare to deduct my money. Naniniwala ka ba na tatanggalin kita?" Masiglang sinabi ng isang babaeng empleyado, ang shrew na ito ay mukhang isang bumpkin sa unang sulyap. "Wala pa akong narinig na ganoong kamag-anak mula sa Pangulo. Dapat bigyan mo ang iyong sarili ng pera." Hindi malakas ang boses niya, ngunit matalas ang tenga ni Zhang Faang. Agad niya itong narinig. Sinampal niya ang mukha ng babaeng empleyado at sumigaw, "Stupid girl, who is this shrew?" Ang malaking sampal ay agad na nagpabagsak sa babaeng empleyado. Natigilan siya. Makalipas ang ilang segundo, bumalik sa katinoan ang babaeng empleyado. Napaupo siya sa lupa at nagsimulang umiyak. Nakayakap pa rin si Zhang Faang sa kanyang mga braso at mabangis na sinabi, "Ako ay kamag-anak ng Pangulo." Magwala. Hindi inaasahan ni Alex Dixon na nagdudulot ng gulo ang kanyang tito at tiya sa unang araw ng pagdating sa trabaho sa kumpanya. Gusto niya agad na itulak pasulong. Sa sandaling ito, ang mga tao ay gumalaw at nagbukas ng isang landas. Sino ang nagdudulot ng gulo sa kumpanya? Sa isang mahigpit na sigaw, pinangunahan ni Jiang Shuaimang ang kanyang katulong at lumakad pasulong na may galit na galit. Sa sandaling ito, ang babaeng empleyado na umiiyak sa lupa ay biglang tumalon at ibinagsak ang sarili sa mga bisig ni Jiang Shuaimang, umiiyak at umiiyak. "President Jiang, tinamaan ako ng shrew na ito." Ngayon lang, binalikan siya ng babaeng empleyado kay Alex Dixon. Ngayong kasama na niya ito, naramdaman ni Alex Dixon ang kanyang anit na nanginginig.
Hindi niya inasahan na ang babaeng empleyadong sinampal ng kanyang tiyahin ay ang babaeng sekretarya ni Jiang Shuaimeng na si Wang Jiaojiao. Nang makita ni Jiang Shuaimeng na binugbog ang kanyang maliit na si Kinger, nagalit siya kaya nagalit siya. Na may galit na mukha, umungal siya, "Security, hilahin mo ang matandang hag na ito pababa." Ang ilang mga security guard ay sumugod at nahuli si Zhang Faang gamit ang kanilang mga kamay. Nagpapakita lang si Zhang Faang. Ngayong nakita niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito na mukhang kahabag-habag at agresibo, medyo natakot siya at pinagbantaan siya. "Bitawan mo ako, kamag-anak ako ni Pangulong Lin. Hayaan mo ako, kamag-anak ako ni Pangulong Lin. Kung maglakas loob kang atakihin ako, papaalisin kita." Ano? Alex Dixon. Si Jiang Shuaimeng ay natigilan. Tumingin siya kay Zhang Faang ng ilang ulit, at isang mabangis na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ito ay isang gintong pagkakataon na ipinagkaloob ng langit. Hindi niya mahawakan si Alex Dixon, ngunit ang kamag-anak na ito na may apelyidong Dixon ay nasa kanyang mga kamay. Ngayon, papatayin niya ang manok para bigyan ng babala ang mga unggoy at turuan siya ng leksyon. Nakita ni Zhang Faang na hindi nagsasalita si Jiang Shuaimeng at naisip niya na si Alex Dixon ang umalulay sa kanya, kaya tumalon siya at pinag-uusapan siya. "Bilisan mo at bitawan mo ako, at lumuhad ka at yumuko sa akin. Kung hindi, hahayaan kong turuan ka ni President Dixon ng leksyon at sasabihin sa iyo na umalis ka sa kumpanya at mamatay sa gutom sa mga lansangan." "Hehe, Presidente Lin." Umisi ng nakakatakot si Jiang Shuaimeng. Bigla niyang itinaas ang palad niya at sinampal si Zhang Faang ng 7 o 8 beses. Si Zhang Faang ay binugbog hanggang sa magulo ang kanyang buhok at siya ay natulala. Maya-maya ay bumalik siya sa kanyang katinoan at tumili ng baliw. "Old thing, you dare to hit me. I'll ask Alex Dixon to kill you." Ibinulong ni Jiang Shuaimeng ang kanyang manggas at ngumisi ng nakakatakot. "Hindi ka matutulungan ni Dixon, hindi ka matutulungan ng kumpanyang ito. Ako lang ang presidente sa kumpanyang ito. President Jiang. Ngayon, tuturuan kita ng magandang leksyon." Pagkatapos niyang magsalita, itinaas niya ang kanyang binti, na nakasuot ng buwaya na leather na sapatos, at sumipa papunta kay Zhang Faang. Natigilan si Zhang Faang. Hindi niya inaasahan na makikilala niya ang isang walang awa na tao sa kumpanya. Kung ang sipa na ito ay damapo sa kanyang tiyan, ang pagkain na kinain niya sa umaga ay iluluwa. Sa sipa na ito, si Jiang Shuaimeng ay puno ng galit. Gusto niyang ilabas lahat ng galit na dinanas niya kay Alex Dixon sa kanyang mga kamag-anak. Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang nagmula sa karamihan. "Jiang Shuaimeng, kailangan mo bang turuan kita kung paano kumilos?" Nang marinig ang boses na ito, naramdaman ni Jiang Shuaimeng na parang naturukan siya ng tranquilizer, at ang buong katawan niya ay nanlamig. Ngunit nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin, pinatibay ang kanyang puso, at sinipa pa rin. Nais niyang walang awa na sipin ang kanyang mga kamag-anak sa harap ni Alex Dixon, at patayin ng manok para balaan ang mga unggoy. Akmang sipin ni Jiang Shuaimeng ang tiyan ni Zhang Faang, bigla siyang nakaramdam ng pananakit sa likod ng kanyang binti at napalipad siya. Tumayo si Alex Dixon sa likuran niya at dahan-daang binawi ang kanyang binti. Sa isang mapanuksong ekspresyon, sinabi niya, "Jiang Shuaimeng, nakalimutan mo na ba kung ilang beses kang lumuhad sa akin?" Nagpumiglas si Jiang Shuaimeng na tumayo sa dingding. Sa sobrang galit niya ay naging berde ang mukha niya. Sa sandaling ito, narinig ni Jiang Shuili ang ingay at mabilis na tumakbo palabas. Agad na itinuro ni Jiang Shuaimeng si Zhang Faang at galit na sumigaw, "Sydney, tanggalin mo agad ang babaeng ito at hayaan mo siyang makaalis sa kumpanya." Talagang natama niya si Jiao Jiao. Hindi maaaring panatilihin ang ganitong uri ng tauhan. Tumingin si Jiang Shuili kay Zhang Faang at pagkatapos ay tumingin kay Wang Jiaojiao. Nag-alinlangan siya at sinabing, "Pang-apat na tiyo, hindi malaking bagay ang malate. At saka, sinampal mo rin siya. Magiging pantay ang bagay na ito." Nang marinig ni Jiang Shuaimeng na malinaw na may kinikilingan siya, lalo na siyang hindi nasiyahan. Matigas niyang sinabi, "Ano ang ibig mong sabihin na gawing maliit na bagay ang isang malaking bagay?" Nagpakita ng paborismo si Alex Dixon sa iba. Talagang sinabi ng mga kamag-anak niya na siya ang presidente. "May pakialam pa ba siya sa iyo, Presidente Jiang? At saka, talagang sinipa ako sa kumpanyang ito."
Sumimangot si Jiang Shuili at tumingin kay Alex Dixon. Sabi niya nang may diretsyong mukha, "Alex Dixon, halika sa opisina ko sandali." Pagkasabi niya nun tumalikod na siya at umalis. Nakita ni Alex Dixon na nagalit si Jiang Shuili at nasabi lang kay Zhang Faang na magmadali sa sales department, pagkatapos ay tumalikod at naglakad papunta sa opisina. Sa likod niya, si Jiang Shuaimang ay may mabangis na ekspresyon at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Sinipa talaga siya nitong si Dixon sa kumpanya. Nagkagulo pa ang mga kamag-anak niya. Bagamat hindi niya kayang tanggalin ang mga kamag-anak ni Alex Dixon, tiyak na papagalitan ni Jiang Shuili si Alex Dixon. Masasabing nakahinga siya ng maluwag. Nag-usap din ang grupo ng mga empleyado sa mahinang boses. Si Alex Dixon ang unang deputy director. Ang pang-apat na uncle na sumipa kay Jiang Shuili sa publiko sa unang araw, ay tiyak na tuturuan niya ng leksyon. Pumasok si Alex Dixon sa opisina ni Jiang Shuili at tumangala para sabihing, "Sydney, ako talaga." Bago pa siya matapos, biglang binago ni Jiang Shuili ang kanyang panlalamig. Mabilis siyang lumapit at hinayla ang manggas nito. She said while shaking his sleeve, "Kuya Alex, wag mo akong pansinin, fourth uncle. Don't worry, hindi ko tatanggapin ang tito at tita mo. I was just about to give them a raise." Kabanata 448. Mapait na ngumiti si Alex Dixon at sinabing, hindi na kailangang bigyan sila ng pagtaas. Wala silang ginawa sa simula. Tita at tito mo yan. Hindi mahalaga kung mas mataas ang kanilang sahod. Nakangiting sabi ni Jiang Shuili. Kailangan niyang mag-iwan ng magandang impresyon sa harap ng mga kamag-anak ni Alex Dixon. Talagang hindi na kailangan. Umiling si Alex Dixon at sinabing, hindi namin maaaring hayaan ang ibang mga empleyado ng kumpanya na nakakaramdam ng hindi balanse at nakakaapekto sa operasyon ng kumpanya. Sa ilalim ng kanyang pagpupumilit, maaari lamang sumuko si Jiang Shuili. Nais niyang makahanap ng isa pang pagkakataon upang mabigyan ng iba ang kanyang mga kamag-anak. Si Zhang Faang ay nadulas sa departamento ng pagbebenta sa takot at itinulak ang pinto ng opisina ng mga representante ng ministro. Fugi, tapos na. Nagkaproblema si Alex Dixon. Sinipa niya talaga ang pang-apat na uncle ni President. Si Shu Fugi ay nakaupo sa isang leather na upuan sa likod ng kanyang mesa, ninanamnam ang pakiramdam ng pagiging deputy minister. Napatalon siya sa takot nang marinig iyon. Baliw ba si Alex? Tinamaan niya talaga ang ika-4 na uncle ni President Jiang. Sa tingin ko ay baliw din siya. Si Zhang Faang ay hindi man lang nagpapasalamat. Inilagay niya sa likod ng kanyang isip ang bagay tungkol sa pagtayo ni Alex Dixon para sa kanya. Hinaplos niya ang kanyang mga kamay at nag-aalalang sinabi, ano ang dapat nating gawin? Kung magalit si President Jiang, masisibak din tayong dalawa. Laking gulat ni Shu Fugi na nabalot ng malamig na pawis ang kanyang ulo. Hindi pwede. Hindi naging madali para sa kanya na makuha ang trabahong ito sa kakaunting pera. Hindi niya ito kayang mawala. Natarante si Zhang Faang at hinayla siya pabalik. Fugi, hanapin natin si Alex Dixon at hiling sa kanya na lumuhad at humingi ng tawad kay Jiang Shuaimang. Ito ang tanging paraan para mapanatili niya ang magandang trabahong ito. Wala si ate sa Jing City, pwede bang makinig si Alex Dixon sa atin? Malungkot na sabi ni Shu Fugi. Nag-isip siya sandali at sinabing, tara na at humingi ng tawad kay Jiang Shuaimang. Walang ideya si Zhang Faang at mabilis na tumango. Lumabas ng pinto ang mag-asawa at dumiretso sa opisina ni Jiang Shuaimang. Si Jiang Shuaimang ay inaaliw si Wang Jiaojiao, sinusuyo at hinihikayat siya. Nangako pa siyang bibilhan ng ilang malalaking gintong pulse arrows. Tanghali lamang nakahinga ng maluwag si Wang Jiaojiao. Gayunpaman, sa pagtingin sa print ng palad sa mukha ni Wang Jiaojiao, muling napuno ng galit ang tiyan ni Jiang Shuaimang. Masyadong mayabang itong si Alex Dixon. Talagang naglakas loob siyang sipain siya sa kumpanya. Matapang talaga ang asong ito. Kung magpapatuloy ito, hindi ba kailangang sumakay sa sariling ulo itong si Dixon? Sa sandaling ito, nakita ni Jiang Shuaimang na nakabukas ang pinto ng opisina at pumasok sina Shu Fugi at Zhang Faang. Nagdilim ang kanyang mukha at galit na sumigaw, anong ginagawa mo dito? President Jiang, pasensya na talaga. Masyadong insensible ang pamangkin kong si Alex Dixon.
Inatake ka talaga niya. Nagmamadaling pinagsalikop ni Shufugi ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, nandito kami para humingi ng tawad. Patawarin mo kami, Pangulong Jiang. Mabilis ding umalangaw si Zhang Faang na may kaakit-akit ng ngiti sa kanyang mukha. President Jiang, marumi ang iyong sapatos. Tutulungan kitang panasan ito. Habang nagsasalita siya, agad na lumuhad si Zhang Faang sa lupa. Kumuha siya ng panyo at kinulayan si Jiang Shuaimang habang pinupunasan ang sapatos nito. Ibinaba ni Jiang Shuaimang ang kanyang ulo at galit na tinitigan ang babaeng ito. Gustong-gusto niyang sipain ang baboy na parang matabang mukha, ngunit mabilis na nagbago ang mga iniisip sa kanyang isipan. Ang dalawang taong ito ay tiyuhin at titahiin ni Alex Dixon, ngunit tila sila ay walang utak. Kung kinokontrol niya ang mga kamag-anak ni Alex Dixon sa kanyang palad, mas madaling makitungo kay Dixon sa hinaharap. Sa pag-iisip nito, si Jiang Shuaimang ay nagkunwaring mapagbigay at nagsabi, kalimutan mo na ito. Maliit na bagay lang ito. Huwag mo itong isapuso. Si Pangulong Jiang ay tunay na mapagbigay. Pasasalamat na sabi ni Shufugi. Hindi niya akalain na magiging ganoon kadaling kausap ang pamilya Jiang. Pilit nang umiti si Jiang Shuaimang, tumayo at nagsabi, gayunpaman, ang ginawa ni Alex Dixon sa kumpanya ay talagang masyadong mayabang. Kung mananatili siyang ganito ng matagal at sinisisi siya ng aking pamangkin, natatakot ako sa kanyang posisyon bilang deputy director ay hindi magagarantiyahan sa oras na iyon, kayong dalawa ay matatanggal din. Nagulat si Zhang Faang at mabilis na nangako, President Jiang, wala tayong dalawa sa panig ni Alex Dixon. Kung gusto mo siyang tanggadagsan tanggalin mo siya. Huwag mo akong paalisin. Tinuya ni Jiang Shuaimang sa kanyang puso na ang babaeng ito ay tulala at nagkunwaring nakalaan habang sinasabi niya, depende yan sa performance mo. Kung gusto mo talagang tulungan si Alex Dixon, dapat mo siyang panuurin ng mas madalas. Kung meron man signs of trouble, ay remind ko siya ng private para hindi na siya matawagan sa office para mag-lecture. Narinig ni Zhang Faang na iniisip siya ni Jiang Shuaimang at labis siyang naantig. Nagmamadali siyang tumango at sinabing, President Jiang, huwag kang mag-alala. Kung may anumang galaw si Alex Dixon, isusumbong kita. Pakisabi pa sa kanya, kung sakaling mawalan siya ng trabahong ito. Huwag gumawa ng kaguluhan tungkol sa kung ano ang siya ay karaniwang isang walang kwentang tao. Sumeryoso ang mukha ni Jiang Shuaimang at nakangiting tumango. Siyempre, ako ang matanda. Hindi ako makikipagtalo sa isang junior na tulad ni Alex Dixon. Tandaan mo lang ang sinabi ko kanina. Huwag mong sabihin kahit kaninong tungkol dito, kung hindi, sasabihin mong may kinikilingan ako sa kanya. Sina Shufugi at Zhang Faang ay labis na nagpasalamat sa kanya, at umalis na lamang pagkatapos ng paulit-ulit na pasasalamat sa kanya. Habang naglalakad sila ay pinag-uusapan pa nila si Alex Dixon na hindi marunong magpahalaga ng pabor. Pagkaalis nilang dalawa, agad na nawala ang mapagkunwari ng ngiti sa mukha ni Jiang Shuaimang, at nagpakawala siya ng malamig na tawa. Hindi niya akalain na ang dalawang mag-asawang ito ay mas pipi pa pala sa baboy. Binigyan niya sila ng maliit na pabor at nagtanim ng dalawang especially iya sa tabi ni Alex Dixon. Nagkataon lang na tinanong siya ni Dixon Rong na magtanong tungkol sa formula ng repairing ointment. Marahil sa pamamagitan ng dalawang mag-asawang ito, magagawa niyang makuha ang formula ng gamot ng repairing ointment. Bumalik si Alex Dixon sa villa kinahapunan at humiga sa sofa. Naaalala pa rin niya si Ding Yu, ang maganda at kaakit-akit sa babaeng secretary na ito. Kahit ngayon lang siya pumunta sa opisina para maghatid ng mga dokumento, hindi man lang siya umimik. Gayunpaman, ang mga umaalon na alon, bawat hakbang na umuugoy, ay hindi malilimutan para sa mga lalaki. Sa sandaling ito, pumasok si Ming Nooran mula sa labas ng pinto at may gustong sabihin ngunit pinigilan ang sarili. Umupo si Alex Dixon mula sa sofa at nagtanong, Nooran, anong problema? Nakagat ni Ming Nooran ang kanyang mga labi at sinabing, Kuya Alex, narinig ko na ang iyong joint ventures ay nagre-recruit ng mga investigator sa kalidad ng droga upang suriin ang kalidad ng gamot. Oo, anong meron? Naguguluhan na tumingin sa kanya si Alex Dixon at biglang natigilan. May irerekomenda ka ba? Para sa kalidad ng medisina, ang kumpanya ay nagre-recruit ng mga talento sa larangang ito. Sa kasamaang palad, ang mga kinakailangan para sa posisyon na ito ay mataas.
Nangangailangan ito ng mga taong bihasa sa medisina, kaya hindi sila na-recruit. Sabi ni Ming Nooran, gusto kong sumama. Sa tingin mo kaya ko? Ikaw. Natigilan si Alex Dixon at nagtanong, hindi ba pangarap mong makapasok sa National Clinic? Gusto kong magtrabaho ng part-time sa kumpanya mo. Walang nangyayari sa National Clinic. Kung may mangyari, ipapaalam sa akin ni Master Lu. Nilakasan ni Ming Nooran ang kanyang loob at sinabi, hindi mataas ang sweldo ng National Clinic. Kailangan niyang ibalik ang utang at maraming pera. Si Alex Dixon ay sinubukan siyang hikayati ng paulit-ulit, ngunit iginiit ni Ming Nooran. Nang makitang nakapagdesisyon na siya, maaari na lamang niyang tawagan ang Human Resources Department ng kumpanya at ayusin si Ming Nooran na magtrabaho. Kinaumagahan, maagang nagising si Ming Nooran at pumunta sa joint ventures. Tumangala siya sa gusali ng opisina at talagang nakaramdam ng kaunting pananabik sa kanyang puso. Ano man ang mangyari, siya ay isang hakbang na mas malapit kay Alex Dixon. Ang makapagtrabaho sa tabi niya at tumingin sa kanya paminsan-minsan ang hinahanap niya ngayon. Papasok na sana si Ming Nooran, may van na biglang humarurot sa gilid at huminto sa tabi niya. 7 o 8 malalakas na lalaki ang tumalon mula sa van at naglakad papunta sa kanya. Hindi sinasadyang napasulyap si Ming Nooran sa kanila. Nang bigla niyang makita ang isang malakas na lalaki na mabulaklak ang mga braso, agad na natakot ang mukha niya. Bumaba din si Chin Yuan mula sa van. Nakita ni Ming Nooran ang kanyang ina. Namutla agad ang mukha niya at nagtanong, bakit ka nandito? Haha, syempre nandito ako para hilingin sa iyo na bayaran mo ako. Umisi ng nakakatakot ang tato na lalaki at sinabing, noon, may kabuo ang 2, 5 milyon na may interes, at ang iyong ina ay nagdagdag ng isa pang 7 milyon. Sa kabuuan, kailangan mong bayaran kami ng 15 milyon. Nay, bakit ka nang hiram ng karaming pera? Mapatla ang mukha ni Ming Nooran at nanginginig ang mga labi. 15 milyon, hindi ba ito nagpilit sa kanya na mamatay? Kumpiyansa na sinabi ni Chin Yuan, wala akong panggastos, syempre kailangan ko itong hiramin. Ako ang iyong ina, ang perang ito ay ibabalik mo. Naglakad pasulong ang ilang mga malalakas na lalaki na may hawak na mga patpat at pinalibutan siya ng malisyosong intensyon. Mabangis na sinabi ng may tato, it's time to pay the money back today. Ibalik mo muna ang 5 milyon, o puputulan namin ang mga litid at binti mo at ibenta ka sa massage house. Kabanata 449. Tinitigan ng ilang malalawak na lalaki si Ming Nooran at patuloy na nilulunok ang kanilang laway. May mga nag-abot pa para hawakan siya. Ang matipunong lalaki na may mabulaklak na mga braso ay mayabang na sumulyap sa katawan ni Ming Nooran at sinabing may nakakatakot na ngiti. Ayos lang kung ayaw mong ibalik. Samahan mo kaming magkakapatid at magsaya ng ilang araw. Motherwave ang interes para sa iyo. Maari mo ring ibalik. Samahan mo kaming mga kapatid at magsaya ng ilang araw. Mawawala ang interes para sa iyo. Si Ming Nooran ay labis na natakot. Niyakap niya ang kanyang mga braso at patuloy na umiwas para hindi mahawakan ang mga ito. Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang nagmula sa gilid. Hindi niya kaya. Let me play with you guys. Galit na lumingon ang may tato na lalaki at nagmura, who the f***sake. Ang tatay mo. Kasunod ng boses na ito, bago pa makapag-react ang lalaking may tato, nakita niya ang isang kamao na lumaki sa harap ng kanyang mga mata at humampas sa kanyang mukha ng malakas. Puff! Agad na bumulwak ang 2 agos ng dugo mula sa kanyang ilong dahilan upang siya ay umungol sa sakit. Malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon. Binato niya ng suntok ang matipunong lalaki na may bulaklak na braso at natamba ito sa lupa. Sigaw niya kay Chin Yuan na may malungkot na mukha. Anong ginagawa mo dito? Naging berde ang mukha ni Chin Yuan. Mabilis siyang sumakay sa van at isinara ang pinto para magtago. Natatakot siyang mataman. Sa sandaling ito, narinig ng 2 security guard sa gusali ng opisina ang ingay at mabilis na tumakbo palabas. Si Wang Kai ay tumakbo sa harapan. Nang makita niya ang ilang taong nakapalibot kay Alex Dixon, agad siyang sumigaw, isang grupo ng mga walang kwentang tao, layuan mo si Master Dixon. Tinakpan ng lalaking may tato ang dumudugong ilong at galit na bumangon. Sumigaw siya, f***sake, isang mabahong security guard. How dare he hit me after eating a bear heart leopard?
I love hitting security guards. Today, I'll teach you how to behave. Narinig niyang sumigaw si Wang Kai at naisip niyang security guard din si Alex Dixon. Isang grupo ng hindi inilagay ng mga thug ang mga security guard sa kanilang mga mata. Agad nilang pinulot ang mga bakal na tubo at pinaligiran. Ang lalaking may mabulaklak na braso ay pumulot ng kutsilyo at nilaslas si Alex Dixon na may nakamamatay na tingin. Gayunpaman, sa pag-awit niya ng kanyang braso, hindi man lang siya nililinggan ni Alex Dixon. Sinipa niya ito sa tiyan at pinalipad. Bang! Iniyuko ng matipunong lalaki ang kanyang katawan at malakas na hinampas ang bintana. Binasag niya ang salamin sa bintana na may tunog na huwa, dahilan upang lumitaw ang mga bituin sa kanyang mga mata. Nakaramdam din siya ng matinding kirot sa kanyang mukha, at napuno ng dugo ang kanyang mukha dahil sa glass slug. Nabasag ng salamin ang matipunong lalaki at agad na bumagsak sa lupa na parang patay na isda. Tinakpan niya ang kanyang ulo at patuloy na sumisigaw. Takot na takot ang iilang mga hatchet na nasa tabi niya kaya napahinto sila sa kanilang mga landas at hindi na nang ahas na sumulong muli. Ang kanilang amo ay 3 taon nang nagsasanay sa Bai Family's Civil and Martial Arts School. Maaari niyang basagin ang 3 pulang brick sa isang suntok, ngunit sinipa siya ng 3 metro palayo ni Alex Dixon gamit ang isang casual na sipa. Paralisado siya sa lupa at hindi na makabangon. Kung damapo ang sipa na ito sa kanilang mga katawan, siguradong nabali na sila sa lahat ng buto sa kanilang katawan. Sinulyapan sila ni Alex Dixon nang may pang-aalipusta at sinabing, mas mahusay kayong umatake ng sama-sama. Huwag niyo pong sayangin ang oras ko. Paano ng ahas na humakbang ang mga tulisan? Nanginginig sila at napaatras. Hahakbang na sana si Alex Dixon nang mabilis na sinabi ni Wang Kai, Master Dixon, ipaubaya mo sa akin ang mga pulgas na ito. Huwag mong dumihan ang iyong mga kamay. Habang sinasabi niya yon, malamig na bumuntong hininga si Wang Kai at humakbang pasulong. Yumuko siya at hinawakan ang kwelyo ng maskuladong lalaki na may bulaklak na braso, itinaas siya. Mahigit 10 sunod-sunod niyang sinampal ang lalaki kaya nalaglag ang ngipin sa bibig ng lalaki. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para manggulo sa pasukan ng kumpanya ni Master Dixon? Ang 2 pisngi ng maskuladong lalaki ay namamagana parang dagwang tinapay. Umagos ang dugo sa ilong niya, at patuloy na umaagos ang maruming dugo sa bibig niya. Gayunpaman, mabangis pa rin ang mukha niya, at mabangis siyang nagbanta. Hehe. A bunch of trash security guards, I don't take you seriously. Let me go, or else pagdating ng kuya ko, mamamatay kayong lahat. Medyo matigas ang bibig mo. Parang masyadong magaan ang atake mo kanina. Humalaklak si Wang Kai. Hinawakan niya ang ulo ng matipunong lalaki at sumakay sa kotse. Bang! Napasigaw sa sakit ang matipunong lalaki. Dumudugo ang ulo niya dahil sa impact. Itinaas niya ang kanyang paa at gustong sipain si Wang Kai. Gayunpaman, umiwas si Wang Kai sa isang iglap. Mula nang linangin niya ang mind law na itinuro ni Alex Dixon, ang kanyang pangangatawan ay ilang beses na mas malakas kaysa dati, at ang bilis ng kanyang reaksyon ay naging mas mabilis din. Puno ng dugo ang mukha ng matipunong lalaki, at sa sobrang sakit ay kinakapos siya ng hangin. Habang humihinga siya, umungol siya. Damn it! Kailangan kong i-chop lahat kayo ng minced meat at ipakain sa mga aso. Alam mo ba kung sino ang kuya ko? Kung sasabihin ko sa iyo, tatakutin kita hanggang sa mamatay. Ang aking kuya ay may nasayan capital ng higit sa 10 taon, marami akong kapatid na nasa ilalim ng aking pamumuno, may ilang daang lalaki pa ang nasa ilalim niya. Bago niya matapos ang kanyang dagandong, pinaulanan ni Wang Kai ng isa pang flying kick ang kanyang ulo, dahilan upang bumagsak ang matipunong lalaki sa lupa. Pinaikit ni Alex Dixon ang kanyang mga mata. Tila talagang inilaan ni Wang Kai ang kanyang sarili sa paglinang ng batas sa pag-iisip. Ang kanyang lakas at bilis ay bumuti ng husto. Tumingon siya at tinanong si Meng Nooran. Bakit ka hinahanap nitong mga loan shark? Magkano ang hiniram mo? Hindi magkano, kaya kung ibalik sa kanila. Malabong sabi ni Meng Nooran. Ang kanyang mga mata ay panandalian. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabing, Kuya Alex, malapit nang magtrabaho. Huwag na lang natin silang pansinin at pumasok sa kumpanya. Bahagyang kumunat ang noo ni Alex Dixon. Masasabi niyang gusto nitong ibahin ang usapan.
Kamakailan, palagi niyang nararamdaman na kakaiba si Ming Nooran. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa niya. Sa tabi ng van, itinuring ni Wang Kai ang malakas na lalaki bilang isang punching bag para sa pagsasanay. Matapos ang isang dosenang mabibigat na suntok, hinanap ng malakas na lalaki ang kanyang mga ngipin sa lupa at bumagsak sa lupa, sumisigaw. Gayunpaman, ang matipunong lalaki ay mayroon pa ring gulugod. Hindi naman talaga siya humingi ng awa sa kanya. Sa halip, nagbanta siya na tadtarin siya at ipapakain sa mga aso kapag dumating ang kanyang kuya. Humihingal si Wang Kai dahil sa pambubugbog, at sinabing may malamig na ngiti, tumigil ka sa pagtahol. Nandito na ang kuya mo, at bubugbugin ko pa rin siya. Sa sandaling ito, may ilang tao na sumugod. Ang matipunong lalaki na nabugbog hanggang sa sumisigaw ay biglang nagningning ang mga mata. Agad siyang naging alerto at sumigaw, Kuya Guang, patayin ang mga bastos na ito. Kuya Guang. Napalingon si Alex Dixon at nakitang kalbo ang nakasagasa at may kasamang ilang security guard. Tila naturukan ng stimulants ang matipunong lalaki. Sinipa niya si Wang Kai at tuwang-tuwang tumakbo papunta sa kalbong lalaki. Habang tumatakbo siya, sumigaw siya ng malakas na parang nakakita ng straw na nagal iligtas buhay, Kuya Guang, ang mga security guard na ito ay napakalakas ng loob. Ang sabi ng batang ito ay gusto niyang bugbugin. Dali-dali mong tanggalin ang mga ito, kanyang balat. Nagtakbuhan din ang iilang underlings na nagtatago sa gilid patungo kay Baldy na para bang nakita nila ang kanilang tagapagligtas. Sigaw ng matipunong lalaki habang tumatakbo. Bigla niyang nakita ang uniforme sa katawan ng kalbo at natigilan siya. Nauutol niyang sabi, Kuya Guang. Kuya Guang, bakit naka-uniforme ka rin ng security guard? Nang marinig ng kalbo ang kaguluhan, naisip niyang may pumunta sa kumpanya para manggulo. Agad siyang sumigaw ng ilang security guard na sumugod palabas. Gayunpaman, nang makita niya ang matipunong lalaki at ang kanyang mga tauhan, ang kanyang mukha ay agad na naging berde, at kalahati ng kanyang mga binti ay nanlambot sa takot. F-sick. Ang iilang mga kababata niya ay talagang pumunta dito para salakayin si Master Dixon, kahit na hindi nila alam kung ano ang kamatayan. Nang hindi man lang kumukurap ang kanyang mga mata, nagawa ni Master Dixon na gawing abo ang mga brats na ito. Natigilan ang matipunong lalaki. Panay ang tingin niya sa uniforme ng kalbo at sadyang hindi na siya nakabalik sa katinoan. Kuya Guang. Ikaw. What the hell? Naging security guard talaga ang kapatid niya. What the F***sick? Galit na galit ang lalaking kalbo. Ginamit niya ang lahat ng lakas niya at sinampal ng malakas ang lalaki dahilan para matamba ito sa lupa. Alex Dixon crossed his arms and said with a smile that was not a smile, Baldy, kilala mo ba ang mga taong ito? Nagmura ang kalbo sa puso niya. Sa sobrang galit niya ay sinipa niya ang matipunong lalaki sa lupa. Mabilis siyang tumakbo sa harapan ni Alex Dixon at gumagalang na yumuko. Boss Dixon, I'm sorry. Itong mga brats na ito ay mga kampan ko noon. Hindi ko inaasahan na sila'y bulag at manggugulo sa harap ng kumpanya mo. Tuturuan ko sila ng leksyon ngayon. Natigilan ang grupo ng mga tulisan. Hindi na sila makabalik sa kanila katinoan. Ang kanilang panganay na kapatid, na nagretiro na sa underworld, ay isang mabangis na general sa ilalim ng Heavenly Overlord Tiger. Itinaas niya ang kanyang kutsilyo at pinagputol-putol ang mga tao. Tumalsik ang dugo kung saan-saan, ngunit hindi man lang siya kumurap. Binigyan niya talaga si Alex Dixon ng ordinaryong tao para maging security guard. Nakakatawang biro ba ito? Kabanata 450. Takot na takot ang kalbo. Tumingon siya na madilim ang mukha, humakbang papunta sa harapan ng hanay ng mga tulisan, itinaas ang palad, at humalili sa paghampas sa kanila. Isang malinaw na palakpakan ang sinabayan ng sunod-sunod na malungkot na hiyawan. Kayong lahat, bumalik kayo kay Boss Dixon. Ang kalbo ay umungal, ang kanyang katawan ay umaapaw sa layuning patayin habang pinupulot ang sable. Sino ang nag-provoke kay Boss Dixon? Magsalita ka. Si Boss Dixon ang kuya ko ngayon. Kung sino man ang hindi gumalang sa kanya, puputulan ko ang kamay niya. Sa sobrang takot ng mga magnanakaw ay kinilig sila at napaluhod. Bumangon ang may tato na namamaga ang mukha at natakot na nagsabi, Kuya. Kuya Guang, hindi ko alam na nandito ka. Gusto huminahon ka.
Sinampal ng kalbo ng malamig na kutsilyo ang mukha ng matipunong lalaki at sumigaw, "Bastard, magpakatanga ka. Sabihin mo sa akin, paano mo na-provoke si Boss Dixon?" Sa sobrang takot ng matipunong lalaki ay nanginginig ang buong katawan. Mabilis niyang sinabi, "Brother Guang, nagtatrabaho kami sa kumpanya ng pananalapi ni Liu, at narito kami upang mangolekta ng mga utang para kay CEO Liu." Ang biolohikal na ina ni Meng Nooran ay humiram ng maraming pera at nakalkula ito ay 15 milyon. Hiniling sa amin ng CEO na si Liu na nangolekta ng utang ko. Pagkasabi noon ay mabilis siyang lumuhad sa lupa at yumuko kay Alex Dixon. "Boss Dixon, nagkamali ako. Pumunta kaming magkakapatid kay Liu para magtrabaho bilang mga manlalaban para kumita ng pera para sa pagkain. Hindi na kami pupunta. Patawarin mo sana kami, Boss Dixon." Pagkasabi noon ay itinaas niya ang palad at sinampal ang sarili ng 7 o 8 sunod-sunod. Nagmamadali ring lumuhad sa harap ni Alex Dixon ang ilang manlalaban sa likod niya at sinampal ang sarili para humingi ng tawad. Ilang saglit, napuno ng hangin ang tunog ng sampal. Boss Dixon, yumuko din ang kalbong lalaki kay Alex Dixon. "Lahat ng mga ito ay dahil hindi ko naturuan ng mabuti ang mga dating nasasakupan ko at nagdulot ng gulo kay Boss Dixon." "Tara, bumaba muna tayo," mahinang sabi ni Alex Dixon. Bigla namang naging seryoso ang mukha niya. Tumangala siya at sumigaw sa van, "Chin Yuan, bumaba ka rito." Nagtago si Chin Yuan sa van. Sa sobrang takot niya ay nanginginig ang buong katawan niya. Mahigpit niyang hinawakan ang pinto at ayaw lumabas. Binasag ni Wang Kai ang bintana ng van gamit ang kanyang kamao. Lumapit siya at binuksan ang pinto. Hinawakan niya ang braso ni Chin Yuan at kinaladkad siya palabas ng van. "Bitawan mo ako." Sa sobrang takot ni Chin Yuan ay gusto na niyang mamatay. Nagpumiglas siya at sinubukang umatras. Kinaladkad siya ni Wang Kai palabas ng sasakyan at inihagis sa harap ni Alex Dixon. Malamig na sinabi ni Alex Dixon, "Chin Yuan, hindi ba si Meng Nooran ay gumuhit ng malinaw na linya sa pamilya Meng? Talagang mukha kang pumunta rito." Kinagat ni Chin Yuan ang kanyang mga ngipin. Nang maisip niya kung paano nagugulo ngayon ang pamilya Meng habang nakatira si Alex Dixon kasama ang kanyang anak sa villa, agad siyang nagalit. Nagdesisyon siya at sumigaw, "Siya ay ipinanganak sa akin. Magiging miyembro siya ng pamilya Meng kahit mamatay siya. Nanghiram ako ng pera, kaya dapat ang aking anak na babae ang magbabayad. Wala na akong kinalaman sa pamilya Meng." Galit na sigaw ni Meng Nooran, puno ng sakit at lungkot ang puso niya. Hindi pa siya nakita ng kanyang biolohikal na ina bilang isang anak na babae. Siya ay isang kasangkapan lamang para sa pagsasamantala. Mabangis na sigaw ni Chin Yuan. "Kahit ano pa man, ako ang iyong ina. It is unfilial of you to not acknowledge me. Tama lang at nararapat na tulungan mo akong bayaran ang aking mga utang. Kung ikaw ay naging isang anak na babae, pati kidlat ay tatama sa iyo hanggang sa mamatay. Ipinanganak ka at pinalaki ng mga magulang mo, hindi mo mababayaran ang utang na ito." Galit na galit si Meng Nooran kaya nanginginig ang buong katawan niya. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata habang sumisigaw, "Sige. Ibabalik ko sa iyo ang buhay na ito. Makontento ka kapag namatay ako." Habang nagsasalita siya, na-headbutt niya ang bato sa tabi niya. Umirap si Alex Dixon at humarang sa harapan niya. Ang kanilang mandirigma na nakaluhod sa lupa ay agad na napatulala. Ang bilis nito. Tao pa ba siya? Hindi man lang sila makakita ng malinaw bago si Alex Dixon ay agad na lumipat ng 7 o 8 metro ang layo. Naging berde ang mukha ng balbas na lalaki. Ang galing ng kalaban ay heaven-defying. Buti na lang at hindi umatake ngayon si Alex Dixon. Kung nabubuhay lang siya, matagal na siyang namatay. Nontog ni Meng Nooran ang kanyang ulo sa katawan ni Alex Dixon at agad na napaluha. "Kuya Alex, huwag mo akong pigilan." Ipinatong ni Alex Dixon ang dalawang kamay sa balikat nito at sinabi sa malalim na boses, "Huwag kang mag-alala. Kasama ko rito kung sino man ang maglalakas loob na mangbuli sa iyo, kahit sino pa siya, papatayin ko sila, lahat." Ang kanyang tono ay puno ng layuning patayin. Nang marinig ito, nanlamig ang likod ng iilang tulisan. Hindi maiwasan ni Chin Yuan ang manginig. Talaga bang gusto siyang patayin ng lalaking ito ni Dixon?
Ang mga mata ni Ming Nooran ay malabo sa luha. Ang kanyang puso ay nasa gulo, ngunit ang mga salita ni Alex Dixon ay parang isang pampakalma na tableta, na nagpaparamdam sa kanya na para siyang nakakita ng isang nagaliligtas buhay na dayami. She threw herself into Alex Dixon's arms at niyakap ito ng mahigpit habang umiiyak. Galit na galit si Chin Yuan kaya pinagalitan niya, walang hiya, ngayon may ligaw kang lalaki, hindi mo man lang kinikilala ang iyong ina. Bago pa siya matapos magsalita, nakita niyang lumingon si Alex Dixon at malamig na tinitigan siya. Sa sobrang takot ni Chin Yuan ay nanginginig ang kanyang buong katawan at mabilis niyang itinikom ang kanyang bibig. Masyadong nakakatakot ang layuning ito ng pagpatay. Saglit na inaliw ni Alex Dixon si Ming Nooran at pagkatapos ay inutusan ni Wang Kai na ipadala siya sa kumpanya upang magulat. He said, "You don't need to be afraid of anyone. You are now my family. Kung may maglakas loob na saktan ka, hindi ko sila basta-basta pakakawalan. Pumasok ka muna sa kumpanya. Dito ko ito hahaharap." May gustong sabihin si Ming Nooran ngunit tumigil. Tumingin siya kay Chin Yuan na may masalimuot na tingin at nag-aalangan na pumasok sa kumpanya. Naniniwala siyang hahawakan ito ni Alex Dixon ngunit nag-aalala pa rin siya at hindi mapakali. Ang sikretong iyon, siya at si Chin Yuan lang ang nakakaalam. Kung alam ni Alex Dixon, hahayaan ba niya itong tumira sa villa? Pagkaalis ni Ming Nooran, lumingon si Alex Dixon at malamig na tumingin kay Chin Yuan. Nang inag si Chin Yuan sa ilalim ng kanyang mga tingin at pinilit ang sarili na manatiling kalmado habang sumisigaw, "Ako ang biolohikal na ina ni Ming Nooran. Ikaw, hindi mo ako maaaring atakihin, ang babaeng ito." Hindi siya naniniwala na si Alex Dixon ay makakatama ng isang babae sa harap ng lahat. Malamig na sabi ni Alex Dixon, "Chin Yuan, ang utang na hiniling mong pirmahan ni Ming Nooran ay napalitan ng sarili mong pangalan. Wala siyang kinalaman sa pamilya Meng. Mababayaran mo kung magkano ang utang mo sa sarili mo." Nagulat si Chin Yuan. Naubos na niya ang lahat ng kanyang pribadong ipon. Saan niya maibabalik ang pera? Kung hindi niya maibalik ang pera, kailangan siyang habulin ng mga tulisan ng loan company at ibenta sa night market bilang isang massage girl. Sa pag-iisip nito, natakot si Chin Yuan kaya nanginginig siya. Nagpasya siyang huwag pirmahan ito. Anyway, isa siyang babae at biological mother ni Ming Nooran. Gaano man kalakas si Alex Dixon, hindi niya ito matatalo hanggang mamatay sa harap ng lahat. Agad na sumigaw si Chin Yuan, "Wala akong pera. Kasama mo ang aking anak at ibebenta ko sa iyo ang aking anak. Maari mo siyang paglaruan kahit anong gusto mo, at hayaan ang aking anak na babae na maging iyong asawa." Alex Dixon. "Anak ko, ang ganda-ganda mo." Maging ang kalbo sa tabi niya ay hindi nakatiis na nakikinig at nagmura, "Nanay ka ba talaga niya? Ano ba?" Kumpiyansa na sinabi ni Chin Yuan, "Siya ay anak ko. Ano ang masama sa pagbebenta sa kanya bilang kanyang biolohikal na ina upang mabayaran ang kanyang utang? Ito ay tama at nararapat. Kahit na hindi siya bilhin ni Alex Dixon, sa kagandahan ng aking anak, maaari akong ibenta sa mga mayayaman ng Yan Capital at hayaan silang makipaglaro sa kanya. Ang aking anak na babae ay maaaring mabuntis ang matanda." **Sick. Hindi pa ako nakakita ng isang walang hiyang matandang hag na tulad mo." Galit na galit ang kalbo nang marinig ito, at ibinaba nito ang palad na parang sasampalin siya. Si Chin Yuan, na walang tigil sa pagsasalita, ay napasigaw sa takot. Napasigaw siya sa gulat, "Hindi mo ako masasaktan. Babae ako at matanda na ako. Inaapi mo ang matanda, mahina, may sakit, at may kapansanan." Habang nagsasalita siya, sumigaw siya ng malakas, "May dumating. Ang mga bully ay nambo-bully sa mga babae mula sa isang mabuting pamilya. Mga nambo-bully sa mga matatanda. Kung maglakas loob kang umatake, ipapaalam ko sa buong Yan Capital, na binubugbog ng kumpanya mo ang mga babae, masisira ka ang reputasyon ng kumpanya mo." Abangan ang susunod na kabanata.